Paano ang pinakamagandang paraan ng pagpatay? Gumawa ng aksidente. At ang leader ng gang na naghahanda para lumangoy ay malapit nang mamatay sa isang aksidente. Habang siya ay lumalangoy, bigla niyang nakita ang isang relo sa ilalim ng swimming pool. Lumangoy siya sa ilalim ng tubig, nais niyang kunin ito. Ngunit may mga kamay na biglang lumitaw at hinila siya at agad siyang nalunod. Nang makita ng bantay sa itaas, bakit hindi gumagalaw ang boss? Pero pagkatapos ay nagsimulang lumangoy muli ang boss, kaya't nakampante ang mga bantay at umalis. At sa katunayan, ang mamamatay tao ang naglilipat ng bangkay na parang lumalangoy. Lahat ay ayos na. Nagpalit ng damit ng kusinero ang mamamatay tao at lumabas. Kasabay nito, natagpuan din ang mga tauhan ang bangkay ng kanilang pinuno. Lahat ay nagpanik, samantalang ang mamamatay tao ay sinamantalang kaguluhan at tahimik na nakatakas. Pag-uwi niya, sinunog niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa target ng pagpatay. Pagkatapos, tiningnan niya ang balita kung saan nakumpirma na ang pagkamatay ng pinuno ng gang ay isang aksidenteng pagkalunod. Ang tao ito na biyasa sa pagdidisenyo ng mga aksidenteng pagpatay ay tinatawag na Arthur, ang ng mamamatay tao sa industriya. Meron siyang alituntunin sa trabaho ng pagpatay, hindi kailanman naglalagay ng anumang damdamin. Ngunit sa araw na ito, inutusan siya ng organisasyon na pagpatay ng isang tao na pangalan ay Harry. Medyo nag-alinlangan si Arthur dahil si Harry ay dati niyang kasamahan. Siya ang responsable sa pagpatay at si Harry naman ang nagbibigay ng impormasyon. Magkasundo sila at matagal nang itinuturing ang isa't isa bilang matalik na kaibigan. Pagkat hinanap ni Arthur ang kanyang boss at tinanong kung nagkamali ba siya. Sinabi ng kanyang amo na kamakailan lang, nagpadala siya ng 5 ahente para sa isang misyon, ngunit lahat ng 5 ay namatay ng malagim. Pinaghinala niya may tsado sa loob ng organisasyon. At ang siya sa atin niya ang kamakailang talaan ng mga bayarin ni Harry, may pumasok na $20 milyong na nagpapahiwatig ang si Harry ay nagtaksil sa organisasyon kaya't kailangan siyang mamatay. Matagal na nag-isip si Arthur at sa wakas, ngayong gabi, tinawagan niya si Harry at sinabihan siyang tumakbo na. Inutusan ni Arthur si Harry na magdala ng gunting at baril, patayin muna ang kuryente sa palapag, bumaba gamit ang reserbang elevator at sa huli ay tumakas sa pamamagitan ng hagdan. Ayon sa utos, pumunta si Harry sa parking lot pero bigla niyang nakita na sinira ang kanyang kotse at agad niyang naintindihan na niloko siya. Hindi binalak ni Arthur na palampasin siya. Ang pag-utos sa kanya na umalis ay para makaiwas sa mga kamera, sirain ang kotse at pagkatapos patayin si Harry para magbukang pinatay si Harry ng carjacker. Sa puntong ito, hindi na lumaban si Harry. Inabot niya ang kanyang baril kay Arthur at sa huli ay binaril siya ng isang beses. Hindi nagtagal, nalaman ng anak ni Harry na si Steve ang tungkol sa pagkamatay niya. Isa siyang batang tamad na walang ginagawa kundi uminom at magwala araw-araw. Ngunit na marinig niya ang kanyang ama ay binaril at pinatay. Siya ay labis na nagalit at nalungkot. Ang unang bagay na ginawa niya ay hanapin si Arthur. Umasang turuan siya nito na maging isang mamamatay tao. Pinitinan na matibay na desisyon ni Steve at pagkatapos ay tinitinan ng larawan ng imang kaibigan si Harry. Medyo naramdaman ng pagkakasala si Arthur. Kinabukasan, pumayag siya kay Steve na turuan siya ng mga teknik sa pagpatay. Una ay ang pagsasanay sa mga armas, rifle, kailangang matutunan ng submachine gun, shotgun at sniper rifle. Sa proseso natuklasan din ni Arthur ang kahangahangang talento ni Steve na kahit kaunting panahon pa lang nag-ensayo ay kaya nang tamaan ang gitna ng target sa bawat putok. Pagkatapos, binigyan ni Arthur si Steve ng isang libro ng insurance na may nakasulat na iba't ibang paraan ng pagkamatay. Kailangan kabisaduhin ni Steve ang lahat ng paraan ng pagkamatay para mapadali ang paglikha ng aksidenteng pagpatay. Halos tapos na ang pagsasanay. Susunod na ang unang aktwal na labanan.